Alright, itong videong panonoorin natin ngayon mga kapatid ay syempre mula kay Melvs Castle. Bago natin to simulan, no, hinihikayat kita, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa kanyang YouTube channel. Nakalagay po ang link sa ibaba, no, ng ating panonoorin. So basahin muna natin yung title dahil ito ibibigyan natin ng reaction and opinion. No, at criticism na rin syempre. Iyak China, boss na to. Boss na to, arestado ni PBBM. Sabing gano'n na yan mga kapatid. Iyak China, boss na to. Arestado ni PBBM. Kinasuhan na at hindi pa aalisin ng bansa. Dito ka magdudusa. Ano kaya to mga kapatid, no? PBBM kinasuhan ng Chinese na naaresto ng economic sabotage. Yan ang nakalagay dito sa description. So, gagawin natin mga kapatid. Siyempre, panoorin natin to. Bibigyan natin ng reaction video at ikaw pwede ka rin magbigay ng yung komentaryo sa comment section sa ibaba. Alright, so wag na natin patagalin pa. Panoorin na natin to mga tol. Arestado ang isang Chinese boss. Huli sa bypass operation ng Department of Agriculture. Tunito niladang frozen mackerel kasi ang illegal na pinapasok ng Chinese na to sa Pilipinas. Aabot sa kulang-kulang 200 billion pesos ang halaga ng mackerel. Eto nga daw, sabi nga gano'n ni PBBM, pinakaunang kaso mga kapatid doon sa bagong batas. At eto nga yung agricultural sabotage, no? Kung di ako nagkakamali doon sa ano na yon. Etong mackerel na to ay illegal na kontrabando mga tol. Ang tawag dito smuggling, di ba? Smuggled na mga mackerel galing sa China mga kapatid, na ito ay nakuha ng gobyerno, na kumpiska. At syempre, para hindi masayang mga kapatid, syempre, goods din to mga tol eh. Ito'y ipinamahagi na, no, sa ating mga kababayan. Pero syempre, tiniyak muna nila na ito ay ligtas kainin, no, ligtas. Pero ito'y naipamahagi na kaysa naman mabulok lang at hindi mapakinabangan. So good job yun, no? Sorry na lamang doon sa nagmamay-ari o sa nagpasok nito, pero talaga malaki lugi nila mga tol, no? Tuloy natin. Kamakailan nga lang pinirmahan ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang Anti-Economic Sabotage Act na nagpapataw sa mahuhuli na panghabang buhay na pagkakakulong at walang laya. Mabigat yun. No? Reclusion perpetua. Ito ang pinakaunang kaso ng malawakang sabotahe sa gobyerno. Hindi pinangalanan ng Chinese na to. Pero may backer daw to sa Bureau of Immigration. Naku. Kaya nakapasok pa rin ang tunay-tuniladang frozen mackerel. Dapat talaga maging mahigpit mga tol ang ating gobyerno, no? Kasi 'di ba, nabalita rin kung nanonood kayo ng mga balita, 'di ba? Kung bakit daw mataas ang presyo ng bigas, 'di ba? May mga nagko-control daw doon, may mga kartel na pa nga silang sinasabi mga kapatid 'di ba? So ito'y binabantayan na rin ng ating gobyerno. Kasi syempre mga kapatid, no? May mga tao talaga mapagsamantala. May mga tao talagang kapwa nating tao, pero parang hindi naman mahalaga sa kanila ang ibang tao, 'di ba? O makipagkapwa tao. Mahalaga sa kanila is kumikita sila ng malaki. Hindi natin alam mga kapatid kung sino-sino yung mga yon. Pero yun ang binabantayan ngayon ng ating gobyerno kasi marami silang mga nakita ng mga bodega na nag-iimbak ng napakaraming bigas. Diba? Kaya syempre, alam nyo na ang law of supply and demand. Kapag mataas ang demand, mababa ang supply, syempre, tumataas ang presyo. Pero ang totoo, maraming supply. No? Maraming supply. Kaya dapat mababa lang ang presyo niyan. Pero dahil nga hinuhoard, diba? Tinatago mga tol, nagiging kaunti ang supply sa merkado kaya nagtataas ang presyo. Yun ang matindi doon. Kasalukuyan na tong iniimbestigahan. Ipapamigay naman ni Pangulong Bongbong Marcos ng libre ang nasabat na frozen mackerel. Ito na yung pinakauna na magiging kaso sa ilalim ng ating bagong Anti-Agricultural Sabotage Act. Yun nga, Anti-Agricultural Sabotage Act. Na bagong batas natin para patibayin ang sanksyon sa mga sumusubok na pumasok na hindi nagbabayad ng duty, hindi nagbabayad, smuggling. Ini-smuggling nila yung mga agricultural goods. Sinisira ang merkado dito sa Pilipinas, pinagkikitaan ng tao, wala namang bumabalak sa gobyerno at yung dapat na ibayad sa gobyerno ay binubulsa lamang. Tapos hindi na nga natin makontrol kung paano nila i-release. Dahil nakita natin, kasama na rin yan sa ibang agricultural product na kahit na makapag-import sila ng mura,
iniipit muna nila. Yun ang magiging problema. Kaya nga tinatag na agricultural sabotage o sinasabotahin nila mga tol yung ating ekonomiya kasi syempre, 'di ba? Tumataas ang inflation, 'di ba? Isa 'yan sa naaapektuhan mga kapatid. Parang nawawala na ng buying power ang ating mga pera dahil sa taas ng mga bilihin natin. Bakit nagiging mataas ang mga bilihin natin? Kasi nga iniipit. 'Di ba? Iniipit. Halimbawa, maraming supply. For example, maraming supply. So dahil marami ang supply, supposedly mga tol, mababa lang ang presyo niyan. Makakabili ka ng mas marami, makakabili ka ng sapat para sa pamilya mo, 'di ba? Yung perang kinikita mo, makakabili ka ng sapat o baka sobra pa para sa pamilya mo. Since ito mga masasamang loob, iniipit nila. So nagkukulang tuloy yung supply. At dahil nagkukulang yung supply, mga tol, nagmamahal ang presyo niyan sa merkado. So halimbawa, yung 100 pesos mo, imbis makabili ka for example ng mas marami, makakabili ka na lang ng onte dahil nga ang mahal ng presyo. Nagiging mahina yung buying power ng pera natin. So yung ekonomiya, nagsasuffer doon mga tol. Kaya talaga kailangan yan bantayan ng ating gobyerno. Bago pataasin ang presyo, bago na bibitawan sa merkado. Patataasin muna nila yung presyo kasi nga, konti lang ang supply eh. 'Di ba? Walang mahanapan, konti lang ang supply. Kung may makita ka man, onti lang 'yun, mataas na presyo nun. Dahil nga kailangan mo yung bagay na 'yon, no choice ka, bibilin mo 'yun kahit mataas ang presyo. At pag mataas na ang presyo, mga tol, saka ngayon nila i-release. Ganon ang diskarte nito mga to. Kaya ito yung buong tinatawag na chain na kailangan natin buwagin. Kung bibigyan natin ang bawat halimbawa pamilya, bawat tao, bigyan natin ng tigi 1 kilo, makakapagbigay tayo ng 1 kilo sa 580,000 na tao. Kaya yan ang gagawin natin. At bibigay natin yun, halimbawa sa mga evacuation center, doon sa mga hospital, bibigay natin sa mga yung mga home natin. Galing China yan yung frozen mackerel na yan mga tol. Galing China. Tanong nyo na lang kung saan nahuli ng China yan mga tol. Kung saan nahuhuli. Magulat kayo, sa West Philippines rin pala nakuhuli yan. Sa Bucor, lahat yan. Tama, sa mga Bucor para meron tayo, para naman hindi masayang. Dahil meron namang inspeksyon na ito, safe for human consumption. Kaya habang pwede pa, distribute na natin para hindi naman masayang. At magamit naman ng ating mga kababayan. So, yun lang. At I hope that this is the first of many operations such as this dahil this is very, very important. At kailangan natin makontrol, kailangan natin ma-supervise ang ating food supply. At pagka tuloy-tuloy ang ginagawang ganito, hindi natin magagawa yun. And that's why we enacted into law the Anti-Agricultural Sabotage Act. Diba? Sa lahat mga tol, sa gulay, diba? Sa sibuyas, naaalala ninyo yun, sobrang mahal ng kilo na sibuyas. Diba? Ito yung mga nagiging ng mga kartel, mga sindikato, mga tol diba? So, that's what today. Now we will proceed to the DSWD distribution together with the local government of Manila. Wala nang nagawang maganda ang mga Chinese sa Pilipinas. Nakakahiya. Sana masundan pa tong illegal na gawain ng mga Chinese. Anong masasabi nyo dito? Alright mga kapatid, napanood lamang natin to kaya pangalan nito Melvs Castle. Ikaw bilang isang Pilipino, ano ang masasabi mo rito sa balitang to mga tol? Ano ang masasabi mo dito sa ating mga napanood? Pwede ka magbigay ng iyong komento, ng iyong reaksyon, ng iyong opinion sa comment section sa ibaba mga tol. Bilang isang Pilipino, pwede ka maghayag ng iyong saloobin. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.